hanggang ako, I'm good until 2 in the morning. I demand that kind of, kasi probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. Every time that I am summoned there, it's a expense. Hotel, pati aeroplano. Ngayon kung magsige tayo dito pa, ganon, mamuluwi ako. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Tanungin mo kahit sino sa Davao. Wala akong outside source except my retirement pay. Ngayon, kung ganito tayo palagi, mamamlubi talaga ako. If you would like to rest, I'm sorry, I was talking to my daughter. yes, Mr. President, if you'd like to rest, we can excuse you. No, no, sir. I am willing to sit here and testify until probably 2 o'clock in the morning. Hindi ako nagbibiro. Kung Sir, gusto ninyo, gabain ninyo ang alas 6. 1 minute suspension. Nag-approach. And sila ang magpahinga, hindi ako. I come out.
let us have a continuous hearing, maybe 5-10 days. And each hearing hanggang ako, I'm good until 2 in the morning. I demand that kind of, kasi probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. Every time that I am summoned here, it's a expense. Hotel, pati eroplano. Ngayon kung magsige tayo dito pa, ganon, mamuluwi ako. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Tanungin mo kahit sino sa Davao. Wala akong outside source except my retirement pay. Ngayon, kung ganito tayo palagi, mamamlubi talaga ako. So, mabuti pa, diretso tayo until kingdom come, until this committee will come to a logical and right decision. Hindi pwede yung magpatawag ng kayo ng ano-ano tapos anong oras. Expensive yan eh. Lalo na sa, mabuti kung mayaman kami. And we have to spend for the hotel. Well, anong Hearing is resumed. Mr. President, inaalala lang po namin ang inyong health. Dahil ito naman po ay hindi pa ho, ito ang una't huling hearing na gagawin natin. And we wanted to make sure na kayo po ay healthy. It would be great for the people to know that I died in your... Mr. President, in deference also with the request of the Vice President, concerned lang po siya sa kalusugan po ninyo. And that's the reason why the chairman decided to let you go. Vice President lang naman, di ba siya presidente? Hintay siya kung presidente siya, maniwala tayo. So are you okay? And can we proceed, Mr. President? Until kingdom come. Okay, thank you, Mr. President. Okay. Now, the parliamentary status is that before we went on break, Congressman Jill Bungalon has asked a question to the lawyers who are present and our resource persons as well. Now, you can continue, Congressman Bungalon? Thank you, Mr. Chair. I'm already, let's end with the discussion of the jurisdiction. I just would like to ask some questions to one of the resource persons, former Senator Antonio Trillanes. Regarding po ito dun sa nabanggit ni Congressman Bong Tebes kanina, na may na-file daw ho kayong kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte, including his son, Congressman Pulong Duterte, and his son-in-law, Mans Carpio, and other respondents. Mr. Chair, gusto ko lang po malaman kung ano yung kaso na i-file po ni former Senator Trillanes. Mr. Chairman, ang na-file ko na case laban kay Duterte ay tatlong plunder cases. Yung una, tungkol doon sa mga ghost employees at mga confidential funds niya sa Davao. Tapos pangalawa, yung frigate scam na 16 billion na kung saan ang binigay nila ng mga equipment ay yung mga segunda klase, whereas doon sa kontrata, mga primera klase yung nakalagay. Tapos pangatlo, yung 6.6 billion pesos na infrastructure projects na binigay ni Duterte at ni Bongo doon sa tatay at kapatid ni Bongo, starting nung mayor siya until nagpresidente siya. Then, may final din ako na illegal drug smuggling case laban kay Pulong Duterte
kay Mans Carpio, kay Charlie Tan, Nicanor Faildon, Allen Capuyan, at iba pa. Ito yung tungkol sa 6.4 billion peso shabu na hinayaan lang nung presidenteng galit daw sa illegal na droga, pero ang mga kinasuhan lang yung mga maliliit na players at na-spare yung mga drug lords. Mr. Chair, pwede ho ba malaman kay former Senator Trillanes kung saan niyo po i-final yung mga kasong ito? Final ko po sa DOJ itong illegal drug trading case. Yun pong unang plunder case na ito nga, which included the illegal ill-gotten wealth of Duterte, sa ano po 'yon, sa ombudsman. Then yung dalawang plunder ay nandoon din po sa DOJ na file. Apo. Mr. Chair, I am more particular on the case that you just have recently filed, Yes. the 6.4 million shabu, and that was filed before the Department of Justice, correct? Opo, yes, Mr. And Chairman. may we know, Mr. Chair, what is the status of this case pending before the DOJ? Ngayon po, nasa case build-up stage siya. Pero ano po ito, no? Open and shut case ito dahil yung ibang involved dito na akusado ay actually na-convict. So they will just be using the same set of evidence. Pero this time, it will include ito na mga ibang mga personalities na hindi nasama dun sa unang kaso, Mr. Chairman.